yan. Your Honor, if I may, Go ahead. birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang 3. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po. I think birthday po or Pasko. 2 beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan. Dumating ako, ordinary engineer 2, sunod-sunod po sa akin yan. Inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga maipaliwanag kung bakit baliktad kontraktor ang nagbabayad sa DPWH. Dapat DPWH ang nagbabayad sa kontraktor. Tapos cash pa yung bayad. So nasaan na tayo? Hindi ko pa nga maipaliwanag kung bakit baliktad kontraktor ang nagbabayad sa DPWH. Dapat DPWH ang nagbabayad sa kontraktor. Tapos cash pa yung bayad. So nasaan na tayo? Mr. Chairman, yung bang disbursement lahat doon sa district, dapat nakapirma yung district engineer? Your Honor, Engineer Alcantara. yes po. After the accountant has signed, I will sign po. Ako po yung pinakahuli, Your Honor. So therefore, lahat ng mga ginawa nito mga ito, napirmahan mo. Yes po, I admit, Your Honor. Siguro, Mr. Chair, tapos na po ang oras ko, pero si Ma'am Sally, dahil ayaw naman ho umamin nila na from Engineer Alcantara to Bryce and JP, kung yung pong natin, kung sino mas mataas at kung kanino pa rin alokasyon, yung pong limpak-limpak na salapi. Ma'am Sally, kayo po nag-deliver doon. Para kanino po ba talaga yun? Yung pong pinakita po ni Engineer Bryce na pera sa lamesa, hindi ko po yun alam. Basta po ako po, pag nakakakolekta po, sinasabi po nila, Sally, pumasok na yun sa account mo. Dalhin mo na dito sa office ko. So yun po, dinideliver ko lang po doon sa office niya. Mismo si Engineer Bryce po ang nagre-receive noon sa amin. Minsan po, pag wala siya, sabi niya, iwan na lang doon sa staff niya. Yung huli po kasi sa staff po niya. O kaya naman po, pag wala po siya, dalhin daw po sa bahay nila sa Santa Maria. So, nagdadala din po ako doon. Anyway, back and forth ito, pero isa lang maliwanag, talagang may kalokohan. So anyway, okay na? Senator Pangilinan is Yes, recognized. Kay Ginoong Alcantara, ikaw ang huling pumipirma, tama? Yes po, Your Honor. Bago ma-release yung pondo? Or Yes po. may tinatanggap ka bago ka pumirma? Wala po, sir. Yung po kasing LDAP na dokumento, dumadating lang po sa office ko yun. Marami po yun, Your Honor. Basta po nakapirma yung accountant, it means na okay na po yun. Pinipirmahan ko na po. So ibig sabihin, sinasabi mo ngayon na sa bawat pirma mo, hindi ka tumatanggap? Yes, Your Honor po. So, Automatic, pag dumating pong papel, pinipirmahan ko po yun, Your Honor. Hindi. Basta hindi ibig sabihin dun sa pagpirma mo wala kang walang ibinibigay sa iyo. Pero ikaw ay pipirma nung final anong tawag doon? LDAP po, LDAP. LDAP Yes po, Your Honor. na walang kapalit. Wala naman po, Your Honor. Saan galing yung pinagsusugal mo? Kung walang kapalit yun. Your Honor, ako naman po ay matagal lang nagtatrabaho. May ipon naman po ako. At nakadeklara po sa akin ko, may restaurant naman po ako at may hanap buhay naman po. Huwag ka na pumunta sa salin, lalo ka madidiin. Hindi po, opo. Hindi sabihin Kasi po, ang yung restaurant Casto lang po. chips, ang Casto chips mo nga 1.4 billion, 1.428 billion to be exact over a period of 3 years. Your Honor, kung Ang salin papayagan, mo 150 million, kung 150,000. papayagan niyo po kung doon sa chips po na sinasabi niyo po. Actually, Official record yun. Opo. Huwag ka na makipagtalo dun. hindi po. Ang ano ko lang po, Your Honor, kasi po yung card na ginagamit po sa casino, hindi naman po namin hawak po yon. Pag po nagpapalit kung kani-kanino, minsan po kung sino po ang magamit, katulad din po nung yun lang po, Your Honor, wala naman po akong question po dun sa presentation niya. Salamat po. Huwag mo na magitin yung salin kasi malayo. Lalo ka pa madidiin, engineer. Huwag na. So tama ba yun, Engineer Bryce?
wala siyang tinatanggap sa mga pinipirmahan niya? Hindi po, Your Honor. O ano Ah. sistema ng bigayan? Sa opisina po, yung bukod pa po tayo, yung obligasyon pa lang po sa opisina na 8.5% pagka ibinabalik po nakasingilang contractor. Meron na kagad siyang 3.5 to 4% po doon. Then yung the rest po na 4.5%, 4 to 4.5%, yun po yung ibibigay naman po sa akin, sa hepe. The rest na po nang nasa opisina. Pag sinasabing ibinibigay, ano yan? Cash? Cash po, nakasobre po. Tapos, sinong tumatanggap para kay Mr. Alcantara? Bali, binibigay po ito yung 8.5% pag binibigay po dun sa accountant namin, din yung accountant po namin ang nagbibigay separately kung kani-kanino Sino po. yung accountant? Pangalan? Ano po, si accountant Juanito Mendoza. So si Juanito Mendoza ang siyang tumatanggap at dinidistribute 8.5% kay Engineer Alcantara, 4.5% sa inyo, Eh, ganun? Hindi po. Total po yung 8.5%. Okay. Yung 4% po doon kay Boss Henry. Tapos Okay, yung okay. So si Juanito Mendoza, ano? Juanito Mendoza po. Mendoza rin? Kamag-anak ba ni... Hindi po sila magkamag-anak. Okay. Siya ang tumatanggap at siya Opo. ang nadidistribute sa loob ng envelope kay Alcantara sa inyo, Opo. sa inyong lahat, ganun? Opo. So Mr. Chairman, patawag din natin si Mr. Juanito Mendoza. Opo. Your Honor, may I add po? Kasi po, meron po kasing instruction si Boss Henry sa accountant po namin. May instruction po si Boss Henry sa accountant namin na pakolektahin kahit walang papel, to follow na lang. Kaya kung makikita nyo po, napakarami pong backlog sa opisina namin. Basta ang instruction po ni Boss Henry, pag sinabi kong pakolektahin yan, pakolektahin, to follow na lang lahat ng papel. Kaya puro backlog po sa office namin. Mr. Chairman, according to your secretariat, the secretariat, naimbitahan na si Mr. Juanito Mendoza pero hindi humarap. So baka pwedeng isabina na. Mr. President, with the approval of the Senate President. Bagong bypass lang po, Your Honor. Si Juanito Mendoza po. Last week po siya na bypass. For the information lang po, Your Honor. Okay. Noted. Thank you, Mr. Chairman. Yeah. Yes, go ahead. Go ahead. Thank you. The Senate President. We can't help but ask the questions from some members of the public. Totoo bang niregaluhan mo, Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara ng GM truck? Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project namin doon po sa may sharing namin ng project na 40, sa kanya 20, at saka isa pong 20, doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Kano bili mo? Parang ano po, nasa mahigit po sa 10 million, Your Honor. At sa dealer mo binili? Dito po sa may sa White Plains po. Doon po malapit Your Honor. Bandang sa may Katipunan po. Alright. Hindi kaya itago no? Yung mga ganun. Nakita nyo? Hindi maitatago Okay. Ano nangyari dun sa August 3 confrontation nyo? Pinatawag po kami ni Boss. Meron po akong sinulat. Okay lang po bang basahin ko na po? Noong August 3, 2025, pinatawag kami ni dating District Engineer Henry Alcantara na noong panahon yon ay naitalaga na bilang Assistant Regional Director ng Region 4A. Ang buong opisina upang pag-usapan ng issue ng flood control projects sa aming distrito. Nagulat na lang po kami kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa amin dalawa lang ni JP Mendoza ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po hindi po kami pumayag. Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya. At pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi kumampi sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya sa kanilang lahat na hawak niya raw ang ebidensya para madamay sila. Kaya sila napilitang kumampi kay D. Alcantara para kami na lang ang idiin nilang lahat. Kumbaga kami po ang sakripisyo.
Yung ibang empleyado naman po na kumampi sa kanya dahil sa utang na loob. Tulad po ni Engineer RJ Dumasig na nilagay ni D. Alcantara sa posisyon ng kanyang asawa bilang isang permanent. At ngayon po, ginawa na rin pong hepe ng nasa Bulacan 3rd Engineering Office. At si Engineer RJ Dumasig po ay tinulungan din at si Justin Lebo, tinulungan po sila ni Engineer Henry Alcantara para maging makakuha po ng permanent item sa opisina po namin. Noong nagsimula na ang Senate at Congressional inquiries kung saan naglahad na ng statement si D. Alcantara, naging malinaw na sa amin na kami nga talaga ang ididiin ni D. Alcantara na mastermind ng mga anomalyang ginawa niya sa aming opisina. Minarapat namin magpunta sa Senate inquiry noong September 8, 2025 upang bigyan linaw ang mga issue na aming kinakaharap. Sa kasawiang palad, hindi kami nabigyan ng sapat na pagkakataon para magpaliwanag ang aming nalalaman. Bagkus parang kami ang naging primary suspects at sa ginagawang investigasyon. At ito nga po ay nauwi sa pagkukontempt po sa akin. Okay, hindi. Tinatanong ko lang ano nangyari sa August 3 na confrontation eh. In, Okay. Anong role dito ni Engineer Bernardo? si Boss Henry po, matagal na pong kasama ni Boss Henry si Boss Yusek Robert Bernardo. Yusek din. Yusek. Opo. At base po sa sinabi ni Boss Henry sa akin, si Yusek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Nasaan si Yusek Bernardo? Wala po akong idea, Your Honor. Engineer Alcantara, you were raising your hand. Go ahead. Your Honor, sinasabi niya po na tinakot ko yung mga hepe. Actually, they have submitted their affidavit in central office on what happened on August 3 po. No? Personally po, pinatawag ko po talaga sila upon the report of JM Ramos. At hindi po totoo na tinakot ko po yung mga tao. Actually po, they have the affidavit po. And kung pwede po, Mr. Chair, Your Honor, pwede po natin silang tanungin kung sila po itinakot ko. Ang sinasabi ko lang po sa kanila ay magsabi ng katotohanan during kung ano ang nangyari sa meeting na ako po'y galit na galit sa dalawa at sinabi ko po sa kanila, aminin nyo sa kanila na ako'y hindi involved dyan. Yun po ang magpapatunay, Mr. Chair, Your Honor. Andiyan po si Ernesto Galang, Ruben Santos, JM Ramos. Sila po ang makapagpapatunay. Hindi ko po sila tinatakot po. Andiyan po si Accountant June na sila po yung umamin tungkol po sa Ghost Project. Wala pong katotohanan ng pagtatakot po. Kasi po, kahit ano po gawin ko doon, kung ayaw naman po nilang mag-explain na affidavit, hindi po nila gagawin yun. Kasi madadamay po sila. Sasawsaw pa po ba sila sa senaryo na to? I-release pa po ba nila yung kanilang sitwasyon? Yun lang po, Your Honor. Andiyan po yung mga tao, pwede po natin silang ipatawag para po makapagsabi na wala pong takutang nangyari po rito, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. We will take note of the recommendation. Go ahead. Net, balikan ko lang yung So tinanggap ni Ginoong Alcantara yung GMC. Opo, tinanggap niya po. Pero nito po, ibinalik niya po sa binalik niya po sa amin kasi baka daw po abutan sa kanya yung yung sasakyan. Your Honor, if I may, Go ahead. birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang 3. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po. I think birthday po or Pasko. 2 beses po sila nagiging sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan. Dumating ako, ordinary engineer 2, sunod-sunod po sa akin yan. Inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, na hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Actually, nung iyon po ay pumutok na po ito, totoo po, Your Honor, sinuli ko pindalang sasakyan. Sabi ko, hindi ko kailangan niya kung dyan ang galing yan, Your Honor. Yun lang po, Your Honor. Hindi ko po dinitira yan. Niregaloan po ako ng LC300 saka GMC po. To be exact po, Your Honor. Ano yung panahon na yun? Kailan binigay yung una? Ang alam ko po dyan, isang birthday po saka isang Kailan basta na may birthday okasyon mo? po September 7 po, Your Honor. So yung GMC Nauna po yung last year? GMC po yata, Your Honor. Hindi ko na po ma-recall Last kung ano year, po nauna. 2023? Parang 2023 po yata or 2024. Alin po sa dalawa lang po, Your Honor. Tapos may kasunod pong LC300 dyan. After the birthday, parang Pasko po Your Honor.
Hindi po, GMC po na kulay white po, Your Honor. Sandali. So, matagal nang binibigay sa yung mga regalo, hindi mo ba nagtatanong o hindi ka nagtataka saan galing yung pera? Hindi ko naman po kasi alam, Your Honor, yung personal na resources nila, kung ano hanap buhay po nila, Your Honor. Yun po yung regalo po sa akin. Inamin ko po yun. Birthday ko po. Akala ko lang po yung regalo na yun. Siyempre po, bilang yung sukli ng pagmamahal na ginawa ko po sa kanila. Tapos kasama ka doon sa nag-unpack ng pera pero hindi mo alam saan galing yung pera na pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo. Sila po nagregalo, Your Honor. Hindi ko na po alam kung saan. Sensya na po. Medyo mahirap paniwalaan yun na hindi mo alam. At kung hindi mo alam, ba't di mo kinwestiyon? Di ba? Ba't di mo inalam? Yun, di ba? Kung ikaw interesado talaga dito sa malaman itong kalokohan o mayroong kalokohan, etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. Sabihin na natin hindi mo alam. Ba't di mo inalam? Doon pa lang, medyo may sabit din, di ba? Doon sa tanong, doon kay Miss, what is her name now? Sally Santos. Magkano ang natanggap mo sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay nag-broker, naging, Hindi. ah? 3% po, Your Honor. Magkano nga? Royalty po. Magkano nga yun? 3%. Total. Ilang beses mo pinayagang gamitin yung lisensya mo? Marami po kasi, Your Honor. Pwede po Magkano ba? yung 3% sa marami? Magkano ba lahat yan? Umabot ba ng 20 milyon? 20 milyon? Mahigit po. O mahigit. Opo. O tapos mahigit 50 milyon? Pwede. Pwede po. O 50 milyon. Mm. Kaya hindi mo masasabing, 'di ba, nung bago mahuli, o bago nagkahulihan kasabot ka rin. Ay, hindi po ako kasabot, Your Honor. Paano yung hindi ka kasabot? 50 milyon ang natanggap mo pero Ay, hindi hindi ka po. kasabot. Ay, hindi po 50 milyon, Your Honor. Ano po, kukumpitin ko po lahat po. May listahan naman po ako nung ni-royalty ko po sa kanila. Sorry Kasi- po, Your Honor, hindi ko po naintindihan yung So, sinabi niyo kanina. Kala ko, babalik tayo. 3%, magkano yun sa isang kalakaran? Kasi dineposit sa iyo yung 45 million, di ba? Tama ba yun? Tapos yung 3% inawas mo. Tama? opo, bawal na po, 43,490,000, etc. Sa yung account pumasok. yes, Your Honor. Oh, ano 3% nun? 10% will be 5 million. So 3% will be 1.5 million siguro. Yes po, Your Honor. Oh, so nakailang 3% ka? Marami po yun. Ano yung marami? Pwede po tanong ko po yung attorney ko kasi po yung listahan po kasi nandun po lahat para maibigay ko po sa inyo. Oh, sige, pero Sasabit ko po sa Hindi, inyo po lahat. tanong mo yung attorney mo dahil magaling ang attorney marunong sa mga figura yan. Kaya tanongin Your Honor, pwede po ba akong mag-suggest lang? malilihis lang tayo pero after sige. O sige, habang hinihintay natin, go ahead. Yung sasakyan po na LC300 at GMC, hindi po namin niregalo yun. Hiningi niya po yun sa amin. Ang niregalo at ang hiningi niya pong regalo ng birthday niya ay isang Patek po na relo. Magkano yung patek? Nasa 5 million mahigit po. Nakabili kayo? Opo. Opo. Saan? Alam ko parang dito po banda sa Makati namin binili yun. Kaya pa-order ka nun, 2 taon bago makakabili. Paano kayo nakabili? Yung black market po yung binilan, Your Honor. Baka sa bangko. Peke. Hindi naman. Hindi ko po alam. Tapos, Your Honor, humihingi po si Boss Henry ng 2% additional kung gusto mong magkaroon ka ng project sa susunod pa. Pag hindi ka nagbigay ng 2% na additional kung magkano ang kontrata mo, nasa list priority ka. Ngayon, kaya meron pong mga specific na contractor sa aming opisina na maraming kontrata kasi sila po yung nagbibigay ng additional 2% kay Boss Henry. So paano mapapaliwanag ni Ginoong Alcantara na nandun sa harap nung yung isang lamesa ng pera? Bakit kayo naroon, Engineer Alcantara? Nandun po, lahat naman kami dun eh. Hindi ko po alam kung yun yung part nung
binibigay ni Sally, kung kanino po sinasabi niya sa proponent. Hindi ko na po alam kung sino sinasabi niyang proponent, Your Honor. Isang lamesa ng limpak-limpak na salapi na tigi 1,000, hindi mo alam kung ano yun. Mahirap paniwalaan, engineer. But anyway, so may sagot na si Sally Santos. Sa 600 billion po, Your Honor, meron po akong 80 billion. 80 million. 18. 18 million. Yes po, Your Honor. Dun sa 600 million. Yes po, Your Honor. So, ibig sabihin, meron ka rin nakasabot ka din dahil million din ang natatanggap mo, hindi ba? You may not be the most guilty, pero guilty ka rin sa usaping ito, hindi ba? Hindi po. Yun po yung royalty ko po eh. Bayad po doon sa license po. Hindi, yung paggagamit ng lisensya, di ba illegal yun? Eh, doon pa lang, hindi ba? Well, anyway, I just wanted that clarified na merong 18 million, ano? Nabanggit kanina babalikan ko si Engineer Bryce. Sabi mo, willing ka namang isole. Paano yun? Ano ibig sabihin ng willing mong isole? Ako po yung sasakyan po na nag-share po ako, willing po ako isoli kasi hindi ko naman po pinaghirapan yun eh. Yung sasakyan, Opo. yun lang. Opo. Hindi ko po pinaghirapan yun. Eh, what about yung ibang mga... Sa bagay, paano may susoli yung bank accounts? Frozen na, di ba? Na-freeze na ba yung bank accounts? Opo. Ha? Opo. So alam mo, na-freeze. Meron pong binigay ngayon sa akin na sulat, Your Honor. Ngayon po alam ko naka-freeze na po. Okay. Sino nagbigay sa ng sulat? I mean, Attorney ko po. okay. Okay. So, anyway, yun. So ang sinasabi mong willing mong isole, bakit sasakyan lang? Akala ko pag sinabi mong willing mong isole, lahat ng... Kung ano po ang ma-account na para ibalik. Willing po ako. Willing ka rin bang ipaalam, magkaroon ng waiver ng yung bank secrecy of bank deposits para matitingnan ng iyong mga... Opo, Your Honor. I leave that to the chairman of the committee to address if he feels it is necessary. A waiver should be specific at saka nakasumpa ka doon. Are you willing to do that? Affidavit form, pagkatapos i-specify mo yung mga bangko. Ganun yon. Hindi pwedeng blanket. Opo. Gagawin mo? Opo. Sige, mag-consult ka na lang sa lawyer mo. Later na lang. No?